bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni Senator Amy Marcos sa kanyang official Facebook page. Sabi lang niya dito, tuloy pa rin naman ang trabaho sa Senado. Tapos meron siyang nilagay dito yung statement ng Pangulo at saka yung kanyang rest back. Sabi ng Pangulo, get back to work! Kala mo kung sino Get back to work! Get back to work because it's important. Ang dami nating kailangang gawin. Kalimutan ata ng ating presidente na may 3 branches of government. Opinion ko lang ito. Wala siyang authority na utusan ang mga senador. Ito ang response ng kanyang kapatid. Birahi, manang ay sabi niya. Sa ngayon, kung ang Pangulo ay may minus negative 15 satisfaction rating sa SWS, palagay ko, kung ano man ang sabihin o gawin niya, hindi sang-ayon ang publiko. Sa poll, bullseye ka, Senator Manang Aimee. The only president sa history ng ating bansa na nakakuha ng negative 15 net satisfaction rating. Sino ba yung nag-post noon? Si Inday Sara, ang kanyang spaghetti pataas ng pataas kasi positive 28 si BP. Si BP Sara, ang kanyang spaghetti pababa ng pababa, negative 15. Ano pa ba ang kabuluhan ng isang presidente na ang kanyang net satisfaction rating sa katauhang Pilipino is negative? To me, wala na. Pwede siyang magsalita. Kailang kakaunti ang naniniwala sa kanya. Bakit sabi niya, get back to work? Huwag kayong mag-absent sa sesyon. Anong dahilan? Bakit ang mga majority senators sinadya na hindi nag-attend sa session for the past 2 days? Dahil ayaw nila na may gagawin yung minority senators para pigilan ang flood control hearing. Ganun lang kasimple. So, ano itong flood control scandal hearing? Ito ba claymore ng nakakaraming Pilipino? The answer to me is yes. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino na ninakawan ng bilyones ba o trilyones for the last 3 years. Kaya to me, nagtratrabaho ang mga senador, lalo na itong majority senators. Iba lang yung pamamaraan nila. Yung hindi pagpasok sa Senado, to me, it's still considered work. Kung sa, ano ko pa yan, diskarte lang yan. I agree with Senator Cayetano sa kanyang Facebook Live. Ang dahilan kaya hindi kami pumasok is para hindi nila mapigilan ang pagkandak natin ng Blue Ribbon hearing bukas. Kasi kung pumasok sila, baka maagaw nila ang chairmanship ng Blue Ribbon. So, trabaho ba yun? To me, mahalagang trabaho ito ng mga majority senators. So, kanya-kanyang ano lang yan. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 8,200 ang nag-react dito. 4,700 ang nag-like. Kanino sila nag-like? Kay Pangulo o kay Senator Amy? Palagay ko kay Pangulo. 2,400 ang tumatawa. Sino ang tinatawanan? Palagay ko ang presidente. Opinion ko lang yun. Basa tayo sa mga comments. Jingjing, sabi niya, wow, sa 15% negative 15% trust rating pa talaga nanggaling ang get back to work. Oo nga. Charis, Blue Ribbon Committee hearing tomorrow. Excited ang maraming Pilipino, kinakabahan ang maraming congressman. Hanira Kalpo, BBM get back to work. SP Cayetano, yes, back to work tomorrow at the Blue Ribbon Committee. Yes!
Kaya pasalamat ako dito sa diskarte ng Brave 13 dahil marurunong sila eh. Hill, mangilimutan, aray mo, ading. La Maestro Les, Sapol, tama nga naman yan ang ibig sabihin ng negative 15. Jadi Science, Tumpak, Manang, Ames, Sandoval, Jonas, siya lang nakagawa niyan, negative 15. O nga, never sa history natin na may presidente na nakakuha ng negative 15. Siya na ang the most unpopular president in our history. Yan ang legacy ng Marcos Jr. administration. Lynn, Siako, bukas na lang kayo papasok. Kita-kita kits sa Blue Ribbon hearing. Yes! Nakaka-excite na. Ano bang ihanda ninyong mainom at pulutan sa Blue Ribbon? Magbobonye ang nakakarami. Taong bayan ang panalo ngayon ito sa nangyaring bangayan sa Senado. Kaya kapit lang kayo, Brave 13. Mas marami ang taong bayan na naniniwala sa inyo. Huwag niyong pakinggan yung mga negative 15. May sarili kayong independence. Hindi kayo nadidiktahan ng negative 15, negative trust rating. Mga kaibigan, bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng South China Morning Post. International media na ito ha. May iba pang mga foreign media na laman ng balitang ito. Sabi dito, the latest survey put Marcos net satisfaction rating at -15 in March, the worst figure in his presidency. Pinakamababa sa kanya at sa kabuong kasaysayan ng Philippine presidency. Siya na ang presidente na may pinakamababa. Negative 15. Ito, foreign media na ito, pinagpipiestahan. Tingnan natin ang nag-react. 38,000 ang nag-react. 29,000 ang tumatawa. Tinatawanan. 7,500 nag-like. Ano bang ibig sabihin nitong like? I don't know. Like sila si PBBM or tapos 387 ng galit. Comments. Sipukato Kasikita. SWS negative 15 ang rating. Polvoron test positive 100. Ding look. He don't care the ratings because he's so high up in the sky. Gerald C. The only way he will get a positive is if he undergoes a polvoron test. Hector Gamboa, it's okay. Rating is low but the president is high. I don't know, ano bang ibig sabihin ng high na high? That's a win. MG Salpanya, while his performance rating is on the negative, for sure, he will have a positive result if he undergoes pulburon dito, testing sa buhok. Ay, nako. Basahin natin kung mayroong itong article ng South China Morning Post. Philippine President Marcos ratings hit record low as inflation bites. Philippine President Marcos Jr. net satisfaction rating has hit an all-time low, with observers citing deep-seated economic anxieties as the main driver behind the slump, even as expanded media exposure has helped boost awareness of his foreign policy initiative. So, the cause of the drop was simple and had little to do with foreign affairs, said Renato Di Castro, an international relations professor. Ordinarily, people do not think sophisticatedly, he said. Their concern is their everyday lives, correct. At the end of the day, what will matter is something that would affect their pockets and stomach. The Philippine Statistics Authority recorded the consumer prices rising 7.2% in April. Ang taas na yan. Yung inflation, grabe.
kami, sa pamilya ko, kaming mag-asawa, sobra-sobra yung pension ko para sa aming dalawa. Kailang nararamdaman namin yung inflation na ito. Yung 1,000 pesos namin, magpunta kami sa grocery or sa market, mabigat yung dala. Noon, panahon ni Duterte. Ngayon, wala na. Kakaunti yung nabibili ng aming 1,000 pesos. Ramdam na ramdam namin mag-asawa. So kung kami mag-asawa na may steady source of income dahil may pension, nararamdaman, nasasaktan yung bulsa, how much more ang ating mga ordinaryong mamamayan, yung nasa laylayan, yung kumikita lang isang araw ng 300, 400, 500. Hirap na po ang buhay ng Pilipinas. Sa gobyerno ito, yan, biyahe ng biyahe. Katatapos lang nagbiyahe sa Japan. Napahiya pa doon. Kulang sa kaalaman sa kultura ng mga kaibigan nating Japanese. Kasi, punta siya doon naka-sunglass. Katabi niya ang Japanese emperor naka-sunglass siya. Yung pala is at tabu. Pambabastos daw yun sa kultura ng Japanese. Kasi kung makipag-relate ka daw, dapat wala kang para may pakita mo yung sincerity mo. Ganyan ang ating presidente. Ang galing magsalita. Sabi niya, I hope I will be remembered as a president who have served with honor and dignity. Sabi niya yung post na basa ko kapon. May karangalan daw ang kanyang paninindigan. Tapos natatakot siya na pag-alis niya sa pwesto ay hindi daw itutuloy ni VP Sara ang kanyang mga legacy. Ano bang legacy niya? Pwede naman eh. Ang legacy kasi, pwedeng bad and good legacy. Good legacy, wala akong matandaanan sa totoo lang. Bad legacy, ang dami. Narinig ko si Mr. Lito Banayo. Kung mayroon mang legacy na maiwanan ni Pangulong Marcos, yun yung ginawa niyang group effort pagpakidnap, isinurrender niya ang isang Filipino citizen sa isang foreign court. Yan ang napakalaking legacy niya. And what's that legacy? Positive, negative? Negative. Kaya ang daming mga galit na Pilipino sa kanya. Hindi lang dahil sa hirap na sa ekonomiya ang mga Pilipino, kundi yung political persecution. Wala siyang utang na loob. Yung presidente na tumulong sa pamilya niya, ipinalibing yung tatay niya sa libingan ng mga bayani. Yung pamilya na tumulong para manalo siya sa eleksyon, yun, binanatan niya ng gusto. Yan ang kanyang mga legacy. Salamat sa Pangulo natin ito. Sikat na sikat tayo sa buong mundo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng sobrang yero at pako dahil para makapagpatayo naman itong tribong ito ng mas maayos na tirahan.